Pinagkatiwalaan, ngunit pinagtaksilan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Hamilton, ang dalawang anghel ay naging alipin ng sariling madrasta at tiyahin habang ang ama ay bulag sa kinang ng salapi. Isang lihim na kamera ang magbubukas sa pinto ng impyerno at maglalantad sa masangsang na katotohanan. Handa ka na bang masaktan, lumaban, at muling bumangon? Ito ang luha ng mga anghel, isang kwento ng pag-ibig na dumaan sa apoy. Sino ang tunay na kakampi at sino ang lobong nagmamasid sa dilim? Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Emma. Ang mga mata mong yan, kasing pangit ng nanay mong namatay na walang iniwan sa mundong ito, kundi abala at dalawang batang palamunin. Ang boses ni Clara ay parang isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Walang bakas ng awa sa kanyang magandang mukha. Tanging ang mapait na uyam na tila ba ang pagkakaroon ng 10 taong gulang na bata sa kanyang harapan ay isang malaking sumpa. Sa mga sandaling iyon, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng dambuhalang refrigerator at ang sariling paghinga ni Emma na pilit niyang pinatatahimik. Sa ilalim ng lamesa, mahigpit ang pagkakahawak ng maliliit na daliri ni Emma sa isang piraso ng pandesal na itinago niya mula sa kanyang sariling hapunan. Ang tinapay na yon ay matigas na at malamig, ngunit para sa kanya, iyon ay kayamanan. Ninanais niyang dalhin ito sa itaas para sa kanyang bunsong kapatid na si Ella, na kanina pa umiiyak sa gutom dahil pinarusahan ito ni Martha na huwag kumain. Ang irony ng buhay ay sumasampal sa batang babae. Sa gitna ng mansyong puno ng ginto at mga mamahaling kagamitan, ang isang piraso ng tinapay ay kailangan pa niyang itago na parang isang magnanakaw. Naramdaman ni Emma ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang mabigat na batong idinadagan sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya umiyak. Alam niyang ang bawat patak ng luha ay magsisilbi lamang na gasolina sa galit ng kanyang madrasta. Pinanood niya ang dulo ng sapatos ni Clara, makinang at mamahalin, na tila handang itapak sa kanyang maliliit na kamay anumang oras. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang malalim at gumagapang na kapaguran na hindi dapat nararanasan ng isang batang katulad niya. Biglang nabasag ang tensyon nang marinig ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa kabilang bahagi ng mansyon. Ang bawat yabag ng sapatos na papalapit ay nagbibigay ng kakaibang kaba at pag-asa sa puso ni Emma. Alam niya ang tunog na yon, ang kanyang ama, ang kanyang Daddy Richard. Sa isang iglap, tila ba nagpalit ng balat ang ahas. Ang mukha ni Clara, na kanina lang ay puno ng puot, ay biglang nagliwanag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng huwad na tamis at ang bawat kilos ay naging malumanay. "Sweetheart, you're home early." Ang masayang bati ni Clara habang patakbong sumalubong sa asawa. Pumasok si Richard Hamilton sa kusina. Bakas sa kanyang mukha ang pagod mula sa maghapong pakikipagpulong sa mga investor. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa malayo. Laging nasa susunod na transaksyon, laging nasa susunod na milyong kikitain. Nang makita niya si Emma na nakatayo sa sulok, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hi Emma, how's my big girl? Look, I bought you and Ella those new tablets I promised. Make sure you don't spend too much time on them, okay?" Inilapag ni Richard ang dalawang malaking paper bag sa counter, ang mga bagong modelo ng gadgets na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Lumapit si Emma, pilit na itinatago ang mga kamay sa likod ng kanyang kupas na damit upang hindi makita ng ama ang pamumula ng kanyang mga palad dahil sa maghapong paglalaba ng mga kurtina na ipinagawa ni Martha. "Thank you, Daddy," mahinang sagot niya. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang kanyang ama. Mabilis na humarang si Clara. Ang kamay,
Mabilis na humarang si Clara. Ang kamay nito ay marahang humawak sa balikat ni Emma. Isang hawak na tila ba isang babala. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa balat ng bata. Naku Richard, spoiled na spoiled talaga sa'yo ang mga batang ito. Kanina nga ay pinipilit ni Emma na huwag kumain ng gulay. Kaya medyo napagsabihan ko. 'Di ba Emma? Tumingin si Richard kay Emma, naghihintay ng sagot. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Nakita ni Emma ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang ama, ngunit nakita rin niya ang pagtitiwala nito kay Clara. Ang katahimikan ni Emma ay binigyang kahulugan ni Richard bilang pag-amin sa kasalanan. Emma, kailangang makinig kay Mami Clara, okay? She knows what's best for you while I'm busy with the company. I'm doing all this for your future, sabi ni Richard habang hinahaplos ang buhok ng anak bago muling bumaling sa kanyang cellphone na walang tigil sa pagtunog. Hinatid ni Clara si Richard patungo sa kanilang silid at bago sila tuluyang makalayo, lumingon si Clara kay Emma. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang paggalaw ng kanyang mga labi ay malinaw na nagsasabi, "Subukan mong magsalita at pagsisisihan mo." Naiwang mag-isa si Emma sa gitna ng kusina. Yakap ang mamahaling paper bag na naglalaman ng tablet, habang sa kabilang kamay ay hawak pa rin ang durog na piraso ng pandesal. Tumingala siya sa malaking chandelier na nakasabit sa kisame. Ang liwanag nito ay tila nanunuya sa dilim na bumabalot sa kanyang puso. Napaisip siya, gaano ba kalayo ang distansya ng isang yakap mula sa isang ama na nasa loob lang ng bahay? Bakit mas nararamdaman pa niya ang hapdi ng bawat salita ni Clara kaysa sa init ng presensya ng kanyang sariling magulang? Sa gitna ng lahat ng yaman at luho, bakit tila ba sila ni Ella ay mga anino lamang na naghahanap ng puwang sa isang buhay na hindi na nila kinikilala? Habang paakyat sa hagdan patungo sa madilim na kwarto, kung nasaan ang nanginginig na si Ella, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Emma. Isang tanong na tila, isang tinik na bumaon ng malalim at hindi na mabunot. Kung alam ba ni Daddy ang lahat, pipiliin pa rin ba niyang maniwala sa mga kasinungalingang nakabalot sa matamis na ngiti? O hahayaan niya kaming tuluyang lamunin ng impyernong ito na tinatawag nilang tahanan? Ang sagot ay tila mas lalong lumalayo nang marinig ni Emma ang anunsyo ng kanyang ama mula sa itaas. "Clara, ihanda mo ang mga gamit ko. Lilipad ako patungong London bukas ng madaling araw. Isang buwan akong mawawala." Napatigil si Emma sa baitang ng hagdan. Ang isang buwan ay tila isang habambuhay na hatol ng kamatayan. Wala nang puwang ang mga taong walang silbi sa bahay na ito, lalo na ang isang matandang ulyanin na konsentidora. "Lumayas ka na, bago ko patawagin ang mga security guard para kaladkarin ka palabas." Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw sa malaking hallway ng mansyon. Wala pang isang oras matapos makaalis ang sasakyan ni Richard patungong paliparan. Sa harap niya, nakatayo si Lola Isay, ang matandang bunwoy na nag-alaga kay Emma at Ella simula nang isilang sila. Ang kanyang mga gamit na nakabalot lamang sa isang luma at kupas na kumot ay nagkalat sa sahig matapos itong sipain ni Clara ng buong lubich. Sa gilid ng hagdan, nakatayo si Emma, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng duster ni Lola Isay. Kanina lamang ay dahan-dahang pinupunasan ni Emma ang mga lumang sapatos ng matanda. Iniisip na baka sakaling payagan itong manatili kung magmumuka itong malinis sa harap ni Clara. Ang inosenteng kilos na yon ng pagmamahal ay nauwi sa wala. Naramdaman ni Emma ang panginginig ng mga kamay ni Lola Isay. Ang tanging mga kamay na nagparamdam sa kanila ng init ng isang tunay na lola sa loob ng maraming taon. "Mami Clara, please, huwag niyo po siyang paalisin. Sino po ang magbabantay kay Ella?" Ang nanginginig na pakiusap ni Emma. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit habang pinapanood ang matanda. Napilit na pinupulot ang kanyang mga gamit mula sa malamig na sahig. "Huwag mo akong tawaging Mami.
Dahil hindi kita anak. At simula ngayon, kayo ang magbabantay sa sarili nyo. Marami kayong dapat matutunan na hindi nyo nakuha sa matandang ito. Ang malamig na sagot ni Clara habang itinutulak ang pinto ng buong lakas. Nang tuluyang maisara ang pinto at mawala sa paningin nila ang umiiyak na si Lola Isay, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas lalong nakakapanghilakbot. Wala na ang kanilang huling proteksyon. Wala na ang tanging boses na nagtatanggol sa kanila kapag wala si Richard. Hindi pa natatapos ang kanilang kalbaryo nang lumabas si Martha mula sa kusina. May daladalang 2 malalaking balde at mga kagamitan sa paghahalaman. May nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi na tila ba ang paghihirap ng mga bata ay isang libangan para sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin niyo riyan? Akala niyo ba ay maghapon lang kayong maglalaro sa loob ng aircon? Doon kayo sa hardin. Gusto kong makitang malinis ang bawat sulok ng lupa bago lumubog ang araw. At huwag niyo akong susubukan dahil walang makakarinig sa inyo kahit gaano pa kayo kalakas sumigaw. Ang banta ni Martha. Sa ilalim ng nakatirik na sikat ng araw, ang 2 bata ay pilit na nagbubungkal ng matigas na lupa. Si Ella na 6 na taong gulang pa lamang ay halatang nahihirapan sa bigat ng kagamitang hawak niya. Ang kanyang maliit na mukha ay namumula na sa tindi ng init at ang kanyang mga luha ay humahalo sa pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Si Emma, sa kabila ng sariling pagod, ay pilit na tinatapos ang bahagi ng trabaho ni Ella upang hindi ito mapagalitan. Ang mas masakit ay nang makita nila si Clara na lumabas sa terrace. Hawak ang isang album ng mga larawan. Iyon ang mga litrato ng kanilang yumaong ina, ang tanging alaala na nagbibigay sa kanila ng lakas. Isa-isang pinunit ni Clara ang mga larawan sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin na tila mga pira-pirasong pangarap na nawasak. Ang mga patay ay dapat nang kalimutan. Dito sa bahay na ito, ang batas ko ang masusunod. Ang sabi ni Clara habang pinapanood ang mga bata na pilit na hinahabol ang mga pinitas na larawan sa gitna ng dumi at putik. Lumipas ang mga oras at ang dilim ay nagsimulang bumalot sa paligid. Ang katawan ni Ella ay hindi na nakayan ang pagod at gutom. Ang kanyang mga binti ay nanghina hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa tuyong lupa. Walang malay ang bata. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ella! Gising, Ella! Ang sigaw ni Emma habang kinakalong ang kapatid. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang mapait na tawa ni Martha na lumabas mula sa pinto. Sa halip na tumawag ng doktor o tulungan ng bata, kumuha si Martha ng isang balde ng malamig na tubig mula sa gripo. Walang pag-aalinlangan niyang ibinuhos ito sa mukha ni Ella. Ang bata ay nagulat at pilit na huminga ng malalim. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at takot. Huwag kang mag-inarte, Ella. Marami pa kayong gagawin. Tumayo ka riyan kung ayaw mong sa labas kayo matulog ngayong gabi. Ang sabi ni Martha, habang ang tubig ay patuloy na tumutulo mula sa buhok ni Ella patungo sa kanyang maduming damit. Niyakap ng mahigpit ni Emma ang kanyang kapatid. Pilit na ibinibigay ang sariling init ng katawan upang patigilin ang panginginig nito. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nagdilim hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa matinding puot na nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Tumingala siya sa malaking bintana ng mansyon kung saan tanaw ang anino nina Clara at Martha na nagtatawanan habang umiinom ng alak. Paano nagagawang matulog ng mahimbing ng mga taong ang puso ay gawa sa bato? Bakit tila ba ang langit ay nananatiling tahimik sa gitna ng ganitong kalupitan? Habang bitbit ang nanginginig na si Ella, patungo sa madilim at malamig na laundry room kung saan sila pinalilipat ni Clara, isang malamig na katotohanan ang pumasok sa isipan ni Emma. Isang katotohanang mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Wala nang darating na bayani. Wala ang kanilang ama para iligtas sila.
At kung hindi sila matututong lumaban sa sarili nilang paraan, ang mansyong ito ay hindi na magiging tahanan. Ito ay magiging libingan ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit paano lalaban ng isang bata kung ang bawat kilos niya ay may kapalit na mas matinding pasakit? Sir Richard, parang awa niyo na po. Pinalayas nila ako. Ang mga bata. Sir, ang mga bata, hindi ko na sila nagawang protektahan. Ang boses ni Lola Isay sa kabilang linya ay basag. Puno ng hiningang, tila hinahabol at mga hikbi na hindi na mapigilan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa likod ni Richard. Sa gitna ng marangyang silid ng hotel sa London, kung saan ang init ng heater ay dapat sanang nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging naramdaman ni Richard ay ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang babala ng panganib na matagal na niyang pilit na iwinawaksi. Nakatitig si Richard sa malawak na bintana, kung saan tanaw ang malamig at maulan na kalsada ng London. Ang katahimikan ng hotel room ay biglang naging mabigat. Tila ba ang bawat marangyang gamit sa paligid niya ay nanunuya sa kanyang kawalan ng alam. Ang irony ay sumasampal sa kanya. Narito siya, sa kabilang panig ng mundo, bumubuo ng mga kasunduang magdadala ng bilyon-bilyong piso, habang ang tanging taong pinagkatiwalaan niyang mag-aruga sa kanyang mga anak ay umiiyak sa gitna ng kalsada sa Pilipinas, walang matuluyan at puno ng takot. Ano ang ibig mong sabihin, Isay? Bakit ka pinalayas? Nasaan sina Emma at Ella? Ang sunod-sunod na tanong ni Richard. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad, ay nanginginig na ngayon. Pinagbintangan po nila akong nagnanakaw, sir. Si Ma'am Clara at si Ma'am Martha. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang mga bata, sir. Nakita ko po silang pinagtatrabaho sa labas. Basang-basa sila sa ulan kahapon. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na sila nagawang iligtas. Ang sagot ni Lola Isay bago tuluyang maputol ang tawag dahil sa mahinang signal. Naiwang nakatitig si Richard sa kanyang telepono. Ang kanyang unang instinto ay tawagan si Clara. Hingan ito ng paliwanag at sumigaw sa galit. Ngunit bago pa man niya mapindot ang numero, may isang bagay siyang naalala. Binuksan niya ang kanyang maleta, ang parehong maleta na inayos ni Emma bago siya umalis. Sa isang maliit na bulsa sa loob nito, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang piraso ng papel na tila itinago ng maigi. Ito ay isang liham. Ang sulat kamay ay magulo. Bakas ang panginginig ng kamay na sumulat nito. At may mga tuyong marka ng luha na nagpa-blur sa ilang mga salita. Daddy, please come home early. It hurts po. Mommy Clara is not what you think. She said if I tell you, you will hate us and leave us forever. Daddy, I am scared for Ella. She is always crying. Please, Daddy, don't be mad at me for writing this. I love you po. Ang bawat salita sa liham ni Emma ay tila isang karayom na unti-unting ibinabaon sa puso ni Richard. Naalala niya ang mukha ng anak noong huli silang magkita. Ang pamumula ng mga mata nito, ang pananahimik nito habang nakahawak sa laylayan ng kanyang suit. Inakala niyang malungkot lang ang bata dahil sa kanyang pag-alis. Hindi niya nakita ang sigaw para sa tulong na nakatago sa likod ng mga matang yon. Ang kanyang sariling pagkabulag sa katotohanan ay tila isang krimen na hindi niya mapapatawad sa sarili. Sa kabila ng panghihina, pinilit ni Richard na tawagan si Clara. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang itago ng babaeng pinakasalan niya. Oh, sweetheart, napatawag ka? Kumusta ang meeting mo? We miss you so much here. Ang masayang bungad ni Clara. Ang boses nito ay puno ng lambing. Tila ba walang anumang kaguluhang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Clara, nasaan sina Emma at Ella? Bakit tumatawag sa akin si Isay na pinalayas mo raw siya? Diretso at malamig na tanong ni Richard.
Narinig ni Richard ang panandaliang katahimikan sa kabilang linya bago ang isang mahabang buntong hininga. Richard, sweetheart, huwag kang maniniwala sa matandang yon. Nahuli namin siyang nagnanakaw ng mga alahas ko. At hindi lang yon, sinasaktan niya ang mga bata kapag wala ako. Napilitan akong paalisin siya para sa kaligtasan ni na Emma. Ngayon nga ay mahimbing na silang natutulog pagkatapos naming magbonding sa swimming pool. Trust me, everything is perfect here. Perfect. Ang salitang yon ay tila isang malaking insulto sa pandinig ni Richard habang hawak niya ang liham ni Emma na punong-puno ng pait. Alam ni Clara kung paano siya paikutin, kung paano gamitin ang kanyang tiwala bilang sandata laban sa kanya. At sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niyang mangyari iyon. I see. Sige Clara, I have to go. Marami pa akong tatapusin dito. Ang maikling sagot ni Richard bago ibaba ang telepono. Hindi siya naniniwala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang instinto bilang isang negosyante ay natalo ng kanyang instinto bilang isang ama. Ang boses ni Lola Isay at ang mga salita ni Emma ay may timbang ng katotohanan na hindi kayang tapatan ng anumang matatamis na salita ni Clara. Dali-daling kinuha ni Richard ang kanyang mga gamit. Hindi siya maghihintay ng isang buwan. Hindi siya tatawag muli para magbabala. Kung ang kanyang tahanan ay naging isang impyerno para sa kanyang mga anak, kailangan niyang makita yon gamit ang sarili niyang mga mata. Habang nagmamadaling lumabas ng hotel patungo sa paliparan, isang malamig na desisyon ang nabuo sa isipan ni Richard. Isang desisyon na babago sa tadhana ng lahat ng nasa loob ng mansyon Hamilton. Babalik siya nang walang pasabi. Babalik siya hindi bilang isang asawang nagtitiwala, kundi bilang isang haking na naghahanap ng katarungan. Paano nga ba haharapin ni Richard ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niyang maging ina ng kanyang mga anak, ang siya palang magiging dahilan ng kanilang pagdurusa? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama kapag napatunayan niyang ang kanyang sariling tahanan ay naging kulungan ng mga anghel na wala namang kasalanan? Ang ulan sa London ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Bawat patak nito sa salamin ng sasakyan ay tila isang paalala na sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang mga anak ay patuloy na nagdurusa sa ilalim ng kamay ng mga lobong nagbibihis tupa. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa aking pagkatao. Paano ko hinayaang maging ganito kalamig ang sarili kong tahanan? Madaling araw na nang makarating si Richard sa harap ng kanyang sariling mansyon. Hindi siya gumamit ng pangunahing pinto. Sa halip, dumaan siya sa maliit na gate sa likod na ginagamit ng mga tauhan. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay maingat, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay na maaaring makagising sa mga tao sa loob. Ang malamig na simoy ng hangin ng madaling araw ay tila nanunuya sa kanya, nagpapaalala na habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan sa ibang bansa, may isang madilim na sikretong nagaganap sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa pinto ng laundry room. Ang amoy ng basang tela at matapang na sabon ang agad na sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ang amoy ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang tanawing tumambad sa kanyang mga mata nang buksan niya ang kislap ng liwanag mula sa kanyang cellphone. Sa isang manipis at butas-butas na banig sa sahig, magkayakap na natutulog sina Emma at Ella. Walang kumot, walang unan, tanging ang init lamang ng katawan ng isa't isa ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa lamig ng semento. Ang mukha ni Ella ay bakas pa rin ng dumi at tuyong luha, habang si Emma ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kapatid. Tila ba kahit sa panaginip ay kailangan niyang maging bantay. Naramdaman ni Richard ang isang matinding bigwas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa gilid ng washing machine upang hindi tuluyang bumagsak. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang gisingin ang mga anak at hingin ang lahat ng tawad sa mundo. Ngunit pinigil niya ang sarili. Ang kanyang galit ay unti-unting nagiging isang malamig at matalas na plano. Kung lalabas siya ngayon nang walang matibay na ebidensya, alam niyang muling makakahanap ng paraan si Clara upang paikutin siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kwarto ni Ella. Ang kwartong dati ay punong-puno ng mga laruan, ngunit ngayon ay tila ba isang abandonadong bodega. Nakita niya ang paboritong teddy bear ni Ella na nakasandal sa sulok. Kinuha niya ang maliit at high-tech na pinhole camera mula sa kanyang bulsa. Mga kagamitang kinuha niya sa London sa isang iglap na desisyon. Gamit ang maliit na screwdriver, maingat niyang itinago ang lente ng camera sa loob ng mga mata ng teddy bear. Ang mga itim na mata ng laruan na dati ay tila nagbibigay ng saya. Ngayon ay magsisilbing saksi sa bawat luhang papatak sa kwartong yon. Hindi doon tumigil si Richard. Mabilis siyang kumilos patungo sa kusina at sala. Inilagay niya ang iba pang mga kamera sa likod ng mga picture frame at sa loob ng mga palamuti sa kisame. Ang bawat pagkabit niya ng mga kagamitang yon ay tila paglalagay ng patibong para sa mga lobong nananahan sa kanyang bahay. Ang bawat segundo ay puno ng kaba. Ang bawat mahinang tunog ng hangin sa labas ay tila yabag ng paa ni Clara na maaaring makahuli sa kanya. Magbabayad kayo. Sa bawat luhang idinulot niyo sa mga anak ko, sisiguraduhin kong doble ang ibabalik ko sa inyo. Ang bulong ni Richard sa dilim. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang negosyante, kundi ang boses ng isang amang handang pumatay para sa kanyang mga anghel. Pabalik na sana si Richard sa laundry room upang muling tingnan ang mga bata bago siya tuluyang umalis para magtago sa isang hotel sa malapit nang biglang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas ng hagdan. Ang marahang kalansing ng mga alahas at ang tunog ng sutlang tela na sumasayad sa sahig ay sapat na upang malaman niya kung sino ang pababa. Si Clara. Mabilis na nagtago si Richard sa likod ng malaking kurtina sa sala. Pinigil niya ang kanyang paghinga habang nararamdaman ang paglapit ng kanyang asawa. Nakita niya ang anino ni Clara na dumaan sa harap niya. May hawak na baso ng tubig at may isang ngangiting tila ba nagmumula sa isang madilim na tagumpay. Huminto si Clara sa harap ng bintana. Tila ba tinitingnan ang hardin kung saan niya pinahirapan ang mga bata kanina. Naramdaman ni Richard ang panginginig ng kanyang mga kamao. Ang babaeng ito na hinahalikan niya tuwing gabi ay ang parehong babaeng nagpapahirap sa kanyang dugo at laman. Isang maling galaw lamang at lalabas na siya upang sakali ng katotohanan mula rito. Ngunit muling bumalik sa kanyang isip ang mukha ni na Emma at Ella. Katarungan. Hindi lang galit, kundi katarungan. Nang tuluyang bumalik si Clara sa itaas, dahan-dahang lumabas si Richard mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas ng bahay, muling dumaan sa dilim, bit-bit ang bigat ng katotohanang nakita niya. Habang naglalakad palayo sa mansyon, binuksan ni Richard ang kanyang cellphone. Ang signal mula sa mga kamera ay nagsimula ng pumasok. Ang malabong imahe ng laundry room ay lumitaw sa screen. Ang dalawang bata na tutulog pa rin sa sahig. Walang kamuwang-muwang na ang kanilang ama ay narito na at ang kanilang kaligtasan ay nagsisimula na sa bawat pag-ikot ng lente ng kamera. Ngunit ang susunod na nakita ni Richard sa kabilang kamera, ang kamera sa sala, ang nagpatigil sa kanyang mundo. Nakita niya si Martha na bumaba rin at may hawak itong isang lata ng pintura na tila balak gamitin sa kung anumang masamang paraan sa umaga. Anong plano ng dalawang babaeng ito sa susunod na araw? At kakayanin ba ni Richard na panoorin lamang ang paghihirap ng kanyang mga anak habang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay? Ang gabi ay mahaba pa at ang impyerno sa loob ng Mansion Hamilton ay nagsisimula pa lamang mag-alab ng husto. Ang bawat pixel sa screen ng aking telepono
ay tila isang maliit na bintana patungo sa kailaliman ng impyerno. At ang bawat segundong lumilipas ay isang latay sa aking sariling kaluluwa. Sa loob ng isang madilim na silid sa hotel, tanging ang asul na liwanag mula sa cellphone ni Richard ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa hindi pagkurap. Natatakot na baka may makaligtaan siyang sandali ng paghihirap ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng ganoon na lamang kahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na nakikita niya sa screen. Sa maliit na screen, bumukas ang pinto ng laundry room. Pumasok si Martha. Bitbit ang isang pinggan na may lamang kaning lamig at isang ulam na tila ilang araw nang nakaimbak. Ang amoy nito ay hindi kailangang marinig o maamoy ni Richard. Sapat na ang makita ang pag-atras ng ilong ni Emma upang malaman niyang panis na ang pagkaing iyon. Kainin mo ito, Emma. Huwag kang maarte. Maraming bata sa kalsada ang nagkakandara pa para sa ganitong pagkain. Ang utos ni Martha. Ang kanyang boses na nanggagaling sa speaker ng telepono ay tila isang nakakairitang huni ng insekto sa pandinig ni Richard. Nang tumanggi si Emma at pilit na itinulak ang pinggan palayo dahil sa masangsang na amoy, mabilis na hinawakan ni Martha ang panga ng bata. Pinilit niyang isubo ang panis na pagkain sa bibig ni Emma na naging sanhi ng pagkasamid at pagluha ng bata. Pinanood ni Richard ang bawat paggalaw ng lalamunan ng kanyang anak, ang bawat pag-ubo nito na tila ba ang kanyang sariling baga ang nauubusan ng hangin. Biglang pumasok si Clara sa eksena. Tila naiirita sa ingay ng mahinang pag-iyak ni Ella sa sulok. Masyadong maingay ang batang iyan. Emma, hindi ba sinabi ko sa iyong patahimikin mo ang kapatid mo? Hindi pa man nakakasagot si Emma, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang impact ng palad ni Clara sa balat ng bata ay nagresulta sa biglang paglingon ng ulo ni Emma sa kabilang panig. Ang katahimikan pagkatapos ng sampal na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Nakita ni Richard kung paano unti-unting namula ang pisngi ng kanyang anak habang ang bata ay nanatiling nakayuko. Pilit na hindi naglalabas ng tunog upang hindi na lalong magalit ang kanyang madrasta. Maya-maya pa, lumipat ang dalawang babae sa kusina kung saan nagbukas sila ng isang mamahaling bote ng alak. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang tunog na puno ng panunuya at kawalan tapan ng konsensya. Masyadong tanga si Richard, ang sabi ni Clara habang humihigop ng wine. Inaakala niyang ang perang ipinapadala niya ay napupunta sa mga anak niya. Hindi niya alam, ang perang iyon ang nagpapakain sa atin at nagbibigay sa atin ng luho habang ang mga anak niya ay nagiging alipin sa sarili nilang pamamahay. Tumawa si Martha bilang pagsang-ayon. Hayaan mo siya. Hanggat abala siya sa kanyang mga negosyo, tayo ang reyna sa mansyong ito. Ang mga batang iyon, wala silang silbi, kundi ang maging paalala ng nakaraan na dapat nang ibaon sa lupa. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila isang laso na dumadaloy sa mga ugat ni Richard. Ang tiwalang ibinigay niya sa loob ng maraming taon ay tinapaktapakan ng 2 taong akala niya ay katuwang niya sa buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng kadilimang ito, may isang eksenang nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang galit at pinalitan ito ng isang matinding pait ng pagsisisi. Bumalik ang lente ng kamera sa laundry room. Si Emma, sa kabila ng hapdi ng kanyang pisngi at sikmurang kumakalam sa gutom, ay gumapang patungo sa umiiyak na si Ella. Niyakap niya ang kapatid ng ganoon na lamang kahigpit. Sa gitna ng dilim at lamig, sinimulan ni Emma ang pagkanta ng isang lumang oyayi, ang kantang laging kinakanta ng kanilang tunay na ina noong sila ay maliliit pa. Ang kanyang boses ay manipis, nanginginig at puno ng lungkot, ngunit ito ay punong-puno ng pag-ibig. Pinanood ni Richard kung paano unti-unting tumahan si Ella sa piling ng kanyang ate. Ang sakripisyo ni Emma
Ang pagiging ina niya sa sariling kapatid sa edad na 10 ay ang pinakamagandang bagay na nakita ni Richard at kasabay nito ang pinakamasakit na katotohanang kinailangan niyang harapin. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay muling nawasak. Bumalik si Clara sa laundry room, may hawak na isang malaking gunting. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng bumbilya ay nagbigay ng isang nakakatakot na liwanag sa kanyang mga mata. Masyado ka nang nagiging matigas ang ulo, Emma. Siguro ay dahil sa buhok mong ito na kamukhang kamukha ng sa nanay mo. Tingnan natin kung gaano ka pa kaganda kapag tinanggal ko ito, ang sabi ni Clara habang may malupit na ngiti sa kanyang mga labi. Hinablot ni Clara ang mahabang buhok ni Emma at itinapat ang gunting sa anit ng bata. Nakita ni Richard ang takot sa mga mata ni Emma, ang kanyang panginginig, at ang kanyang pagsusumamo na huwag itong gawin. Hindi na nakaya ni Richard ang panunood lamang. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan sa hotel room. Ang kanyang telepono ay halos mabitawan niya dahil sa panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa matinding puot. Tama na. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng paparating na bagyo. Tapos na ang paghahari niyo. Bitbit ang susi ng kanyang sasakyan, mabilis na lumabas si Richard ng hotel. Ang kanyang tanging layunin ay makarating sa mansyon bago pa man tuluyang magupit ang buhok ng kanyang anak. Bago pa man tuluyang mawasak ang huling piraso ng dignidad na pinanghahawakan ni Emma. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang tawag na maaaring magpabago sa kanyang plano sa gitna ng gabi. Sino ang tumatawag kay Richard sa mga sandaling ito? At aabot ba siya bago pa mahuli ang lahat para sa kanyang mga anghel? Ang bawat ngiti mo, Clara, ay tila isang patak ng asidong tumutunog sa aking pandinig, at ang bawat haplos mo sa aking braso ay nagbibigay ng pangingilabot na halos hindi ko na maitago. Habang mabilis na nagmamaneho si Richard patungo sa mansyon, ang telepono sa kanyang gilid ay patuloy na nanginginig. Sinagot niya ang tawag sa pamamagitan ng kanyang earphone. Ito ay si Attorney Mendoza, ang kanyang matagal nang pinagkakatiwalaang abogado na lihim niyang tinawagan bago pa man siya lumipad pabalik ng Pilipinas. Sir Richard, nakuha ko na ang mga dokumentong hinihingi niyo. Ang boses ng abogado ay seryoso at mabigat. Hindi lang pang-aabuso sa mga bata ang ginagawa ni Clara. Nakita ko sa bank records na halos 10 milyong piso na ang nailipat niya sa isang account na nakapangalan sa isang lalaki, isang Victor Rossi. Siya ang lalaking madalas bumisita sa mansyon kapag wala kayo. Ang impormasyong ito ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto sa isipan ni Richard. Hindi lamang siya isang amang nabigo, siya rin ay isang asawang pinagtaksilan sa lahat ng aspeto. Ang galit na kanina ay nag-aapoy, ay naging isang malamig at kalkuladong plano. Hindi sapat ang basta lamang saktan sina Clara. Kailangang tadtarin niya ang mga ito ng katarungan hanggang sa wala na silang matira. Nang pumarada si Richard sa harap ng mansyon, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Tiningnan niya ang sarili sa rearview mirror. Maging matatag ka, Richard, para sa mga anak mo, bulong niya. Pumasok siya sa loob ng bahay ng walang pasabi. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa marble na sahig ay tila isang babala. Nagulat sina Clara at Martha na kasalukuyang nasa sala. Mabilis na itinago ni Clara ang gunting sa ilalim ng sofa cushion, habang si Martha ay napatayo mula sa kanyang pagkakasandal. Sweetheart, Richard, bakit ka narito? Akala ko ba ay sa susunod na buwan ka pa uuwi? Ang nauutal na bati ni Clara. Ang kanyang muka ay agad na binalot ng isang plastik ng ngiti. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya naitago. The meeting was cancelled early. I missed my family so much I couldn't wait. Ang sagot ni Richard, ang boses niya ay walang emosyon.
tila ba isang makina na nagsasalita. Agad niyang hinanap ng tingin ang kanyang mga anak. Nakita niya sina Emma at Ella na nakatayo malapit sa pinto ng laundry room, pilit na pinagsusuot ng maayos na damit ni na Clara bago pa man siya makapasok. Lumapit si Richard kay Emma. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito at ang takot sa mga mata ng bata na tila ba hihimatayin ito sa anumang sandali. "Daddy," ang tanging nasabi ni Emma, isang mahinang bulong na puno ng pag-aalinlangan. "I'm here, baby," sabi ni Richard habang hinahaplos ang buhok ng anak. Naramdaman niya ang panginginig ni Emma sa ilalim ng kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro ang camera sa teddy bear at sabihing alam niya ang lahat. Ngunit kailangan niyang magtiis para sa huling hantungan. "Maghanda kayo ng masarap na hapunan, Clara. Celebrate natin ang pag-uwi ko. Gusto ko, kasalo natin ang mga bata sa lamesa. Walang maiiwan sa laundry room o sa kusina." Ang utos ni Richard. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ni Clara. Ang huling hapunan ay naging isang tahimik at nakakapanghilakbot na sandali. Nakaupo si Richard sa kabisera, habang sa kanyang magkabilang panig ay sina Emma at Ella. Ang lamesa ay punong-puno ng mga mamahaling pagkain, lechon, hipon, at iba't ibang putahe na tila ba isang piyesta. Ang irony ay tila isang makapal na usok sa loob ng silid. Ang mga batang ito na kanina lang ay pinapakain ng panis na kanin, ay ngayon ay nakaharap sa isang marangyang piging. Ngunit wala silang lakas na kumain. "Bakit hindi kayo kumakain, sweetheart? Masarap ang luto ni Mami Clara niyo, di ba?" Tanong ni Richard habang hinihiwa ang karne ng buong dahan-dahan. Ang tunog ng kutsilyo na humahantig sa pinggan ay tila isang kampana ng kamatayan sa katahimikan. "Richard, alam mo naman ang mga batang ito, mahiyaing kumain kapag nandyan ka." Ang pilit na tawa ni Martha habang nilalagyan ng pagkain ng sariling pinggan. Ang kanyang katakawan ay lalong nagpatingkad sa kawalan niya ng hiya. Biglang tumayo si Richard at kinuha ang bote ng wine. Sinalinan niya ang baso ni Clara. "To loyalty, Clara. To the truth that always finds its way out of the shadows," sabi niya habang nakatitig ng malalim sa asawa. Napansin ni Richard ang pagtulo ng pawis sa noo ni Clara sa kabila ng lakas ng aircon. "Richard, ang weird mo yata ngayong gabi. May problema ba sa London?" tanong nito. Pilit na ibinabalik ang usapan sa negosyo. Hindi sumagot si Richard. Sa halip, sa ilalim ng lamesa, dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig at nanginginig na kamay ni Emma. Isang mahigpit na pisil, isang lihim na senyas na nagsasabing, "Hindi ko nahahayaang saktan kanila muli." Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng tingin ni Emma, isang maliit na kislap ng pag-asa na nagsimulang mabuo sa gitna ng takot. "Alam niyo," simula ni Richard, habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang baso, "may nakita akong napakagandang video kanina sa aking telepono. Isang video na nagpapakita kung gaano kaalaga ang aking pamilya habang wala ako." Biglang nabitawan ni Martha ang kanyang tinidor, na lumikha ng isang matunog na ingay sa pinggan. Ang mukha ni Clara ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay lumubog sa sahig. "Anong video, sweetheart?" ang nauutal na tanong ni Clara. Tumayo si Richard at lumapit sa malaking projector screen sa kanilang dining hall. "Isang sorpresa para sa inyong dalawa. Isang regalo para sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niyo sa mga anak ko." Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa silid ay tila isang bomba na handa ng sumabog. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay narito na, at ang katarungan ay hindi na lamang isang salita, kundi isang paparating na dilubyo. Ito ba ang sinasabi mong perfect family, ti Clara? Ang panoorin ang sarili mong mga anak na kumakain ng panis na pagkain habang ikaw ay nagpapakasasa sa aking pera? Ang mga salitang ito ni Richard ay binitawan sa gitna ng isang nakatutulig na katahimikan. Ang dining hall
na kanina lamang ay puno ng marangyang dekorasyon at mga piling panauhin mula sa mundo ng negosyo, ay biglang naging parang isang silid ng paghuhukom. Ang mga business partner ni Richard na inimbitahan niya para sa isang espesyal na anunsyo ay nakaupo sa paligid ng lamesa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at unti-unting pagkabigla. Sa gitna ng silid, ang malaking projector screen ay biglang umilaw. Hindi ito tungkol sa mga bagong proyekto o tagumpay ng kumpanya. Ang unang imaheng lumabas ay ang malabo at asul na kuha mula sa camera sa laundry room. Kitang-kita ng lahat ang pagpasok ni Martha, ang kanyang mukha na puno ng puot, habang pilit na isinusubo ang isang pinggan ng panis na kanin sa bibig ni Emma. Ang tunog ng pagkasamid ng bata at ang mahinang pag-iyak ni Ella sa sulok ay umalingaw-ngaw sa paligid. Sapat na upang magpatayo ng balahibo ng sinumang nakikinig. Si Clara, na kanina ay nakatayo ng buong dangal sa tabi ni Richard, ay tila uwant-unting natutunaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng ganoon na lamang kahigpit, hanggang sa ang kanyang hawak na baso ng kristal ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito lumikha ng isang tunog ng pagsabog, kundi isang serye ng maliliit na pagbasag ng bubog sa sahig na tila ba sumasagisag sa pagkadurog ng kanyang mga kasinungalingan. Richard, sweetheart, edited yan. Paka na lang yan ni Isay para sirain ako. Ang pilit na pagsigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay mataas, nanginginig, at puno ng desperasyon. Tumingin siya sa mga panauhin, naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita lamang niya ay ang mga mukhang puno ng pandidiri. At pagkamuhi, hindi natigil ang video. Ang susunod na eksena ay mas lalong malupit. Lumitaw sa screen ang sandali, kung kailan hinablot ni Clara ang buhok ni Emma at itinapat ang matalim na gunting sa anit nito. Ang kislap ng bakal sa screen ay tila tumatagos sa puso ni Richard. Naramdaman ni Richard ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Sa bawat segundo ng video na lumalabas sa screen, tila ba binubunutan siya ng kuko ng buhay. Ang makita ang sariling anak na nagmamakaawa. Ang makita ang takot sa mga mata ni Emma habang ang gunting ay nasa tapat ng kanyang anit ay sapat na upang mawala ang katinuan ng sinumang ama. Ngunit nanatili siyang nakatayo, tila isang rebulto ng katarungan sa gitna ng dining hall. Richard, please, talk to me. Pinagplanuhan ito ni Isay. Nilagyan nila ng malisya ang pagdidisiplina ko. Ang boses ni Clara ay naging isang matinis na tili. Ang kanyang marangyang gown ay sumasayad sa sahig habang pilit siyang lumalapit sa asawa. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ni Richard, mabilis na humarang si Attorney Mendoza. May hawak na isang makapal na folder ng mga dokumento. Hindi lang ito tungkol sa mga bata, Ma'am Clara. Ang malamig na sabi ng abogado. Narito rin ang record ng bawat sentimong ninakaw mo mula sa Hamilton Group. Ang 10 milyong piso na ipinangregalo mo sa kotse at kondo ni Victor Rossi, ang lalaking kasama mo sa tuwing wala ang asawa mo. Lahat ng ebidensya ng pagtataksil mo, pati ang mga text messages nyo ng pagkukwenta kung kailan mamamatay si Sir Richard para makuha nyo ang lahat ng yaman niya, ay nasa kamay na namin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa hininga ng lahat. Ang mga business partner ni Richard ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pandidiri. Si Martha, na kanina ay abala sa pagkain, ay biglang nabulunan at pilit na humahabol ng hininga. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Nang mapagtanto niyang ang kanyang marangyang buhay ay gumuho na sa loob lamang ng ilang minuto. Ikaw, ang tanging nasabi ni Martha habang nakaturo kay Richard. Plano mo ito. Inabangan mo kaming magkamali. Hindi ko kayo kailangang abangan na magkamali, Martha. Ang sagot ni Richard. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo.
Kusa ninyong ipinakita ang dumi ng inyong mga kaluluwa. Ang mansyong ito ay itinayo ko para sa kaligayahan ng pamilya ko, hindi para maging kuta ng mga ahas na katulad nyo. Dahan-dahang lumapit si Richard kina Emma at Ella, nakasalukuyang nakayakap sa laylayan ng kanyang damit. Binuhat niya si Ella at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Emma. Ang init ng katawan ng kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang bumigay sa gitna ng galit. Sa mga sandaling iyon, ang projector ay tumigil sa isang frame. Ang frame kung saan nakayakap si Emma sa kapatid sa loob ng laundry room. Iyon ang imaheng habambuhay na magiging latay sa puso ni Richard. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Hindi ang tunog ng hangin ang pumasok, kundi ang mabibigat na yabag ng mga alagad ng batas. 4 na pulis ang pumasok, bitbit ang mga warrant of arrest na kanina pa hinihintay ni Attorney Mendoza. Ang kalansing ng mga posas na inilabas ng mga pulis ay tila isang nakatutulig na himig ng katarungan para kay Emma. Clara Hamilton at Martha Hamilton, inaaresto kayo sa mga kasong child abuse, grave misconduct, at qualified theft. Ang deklara ng opisyal ng pulisya. Nagsimula ang isang kaguluhan na hindi malilimutan ng sinumang naroroon. Si Martha ay nagsimulang magsisigaw at nagpumiglas. Ang kanyang mga alahas ay nalalaglag sa sahig habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa marble na sahig, lumilikha ng isang tunog na puno ng desperasyon. Samantala, si Clara ay tila nawalan ng lakas ng loob. Nakatitig lang siya kay Richard. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at hindi makapaniwalang ang lalaking inakala niyang kontrolado niya ay siya palang tatapos sa kanyang kasamaan. Hinding-hindi mo sila mapapalaki ng maayos, Richard. Ang huling sigaw ni Clara bago siya tuluyang ilabas ng pinto. Tingnan mo ang mga anak mo, mga sira na ang isip nila dahil sa ginawa namin. Habang buhay silang matatakot sa sarili nilang anino. Nang tuluyang mawala ang ingay ng mga sirena sa labas at ang mga panauhin ay dahan-dahang nagsialis ng may mabibigat na puso. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikang nakatatakot. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Napaiyak si Richard habang nakatingin sa kanyang mga anak. Lumuhod siya sa harap ni Emma at Ella. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maduming damit ng mga bata. Sa gitna ng marangyang dining hall, ang pinakamayamang tao sa bansa ay nagmukhang pinakamahirap na nilalang dahil sa tindi ng pagsisisi. Patawarin niyo si Daddy. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ito, ang hikbi ni Richard. Tumingin si Emma sa kanyang ama. Ang bata ay dahan-dahang itinaas ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ang luha sa pisngi ni Richard. Okay lang po, Daddy. Sabi ko naman kay Ella, darating ka po eh. Alam ko pong hindi mo kami pababayaan. Ang kapatawarang iyon mula sa isang batang biktima ay mas masakit pa para kay Richard kaysa sa anumang sampal. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang bagay ang napansin ni Richard. Si Ella ay nananatiling nakatitig sa pinto. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang bagay na hindi nakikita ng iba. Mayroon pa bang sikretong hindi na ilalantad ang kamera? At kakayanin ba ng mga bata na manatili sa bahay na ito kung saan ang bawat sulok ay may alaala ng pasakit? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay hindi na puno ng takot. Ngunit ito ay mas lalong nakabibingi dahil sa bawat sulok ay tila may nananahan na aninulongno ng nakaraan na ayaw lumisan. Matapos ang kaguluhang naganap noong nakaraang gabi, ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng dining hall ay tila walang dalang init para kay Richard. Nakaupo siya sa harap ng isang lamesang puno ng masasarap na pagkain, pancakes, sariwang prutas at gatas, ngunit ang kanyang mga anak ay nananatiling nakatitig lamang sa kanilang mga pinggan. Hindi sila kumikilos,
Hindi sila nagsasalita. Ang kanilang mga maliliit na balikat ay tila nakasanayan na ang pagiging kuba sa ilalim ng bigat ng takot. Emma, Ella, kain na kayo. Paborito niyo ito, di ba? Ang malambing na aya ni Richard. Ang boses niya ay pilit na pinatatatag, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nagsasali ng gatas ay hindi niya maitago. Dahan-dahang tumingala si Emma, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Daddy, totoo po ba? Pwede na po ba kaming kumain ng hindi nagpapaalam kay Mami Clara? Ang mahinang tanong ng bata. Ang tanong na yon ay tila isang matalim na piraso ng bubog na bumaon sa lalamunan ni Richard. Hindi niya inakala na ang simpleng bagay tulad ng pagkain ay naging isang pribilehiyo na kailangan pang ipagpaalam sa isang malupit na tao. Tumango si Richard. Ang kanyang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Oo, anak, sa inyo ang lahat ng ito. Wala nang magbabawal sa inyo. Ngunit sa halip na kumain ng mabilis, napansin ni Richard ang ginawa ni Emma. Kumuha ang bata ng isang piraso ng pancake at dahan-dahang inilagay ito sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos ay kumuha pa siya ng isa para kay Ella at ibinulong sa kapatid na itago rin ito. Bakit niyo itinatago ang pagkain, Emma? Tanong ni Richard. Ang kanyang puso ay tila pinipitpit sa sakit. Para po mamaya, Daddy. Baka po kasi magbago ang isip nila at ikulong ulit kami sa laundry room. Para po hindi maiyak sa gutom si Ella sa gabi. Ang sagot ni Emma ng may seryosong mukha. Tila ba ang pag-iimbak ng pagkain para sa kaligtasan ay naging isang natural na instinto na niya. Nabitawan ni Richard ang kanyang kutsara. Ang tunog ng metal na bumagsak sa marble na sahig ay lumikha ng isang matunog na ingay sa tahimik na silid. Sa isang iglap, kapwa na patalon sa gulat ang dalawang bata. Mabilis nilang itinakip ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo. Ang kanilang mga katawan ay automatikong naging maliit na tila ba naghihintay ng isang malakas na sampal o hampas. Ang reaksyong yon ng mga bata ay ang pinakamalinaw na ebidensya ng trauma na iniwan nina Clara at Martha. Hindi sapat na wala na ang mga kontrabida sa bahay. Ang kanilang presensya ay tila nakaukit na sa bawat kilos at paghinga ni na Emma at Ella. Hindi ko na kayo sasaktan. Hinding-hindi. Ang hikbi ni Richard habang dahan-dahang lumalapit upang yakapin ang mga bata. Pero naramdaman niya ang paninigas ng kanilang mga katawan. Ang tiwala na nawasak sa loob ng mahabang panahon ay hindi maibabalik ng isang gabi ng katarungan. Napagtanto ni Richard na ang mansyong ito, sa kabila ng yaman at luho, ay isang malaking libingan ng masasakit na alaala. Ang bawat dingding ay tila nagpapaalala sa yak ni Ella, at ang bawat pinto ay tila nagbabalik sa malupit na tawa ni Clara. Dali-daling tinawagan ni Richard ang kanyang driver. Ihanda ang sasakyan, aalis tayo. Saan tayo pupunta, Daddy? Tanong ni Ella, ang kanyang boses ay puno pa rin ng kaba. Susunduin natin ang tanging taong makakatulong sa atin na maghilom. Ang sagot ni Richard. Matapos ang ilang oras na pagbiyahe patungo sa isang liblib na barangay, sa labas ng lungsod, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at payak na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Sa tapat ng bahay, nakaupo ang isang matandang babae na abala sa pagtitipon ng mga tuyong dahon. Nang makita ng matanda ang sasakyan ni Richard, dahan-dahan siyang napatayo. Ang kanyang mga mata na malabo na ay tila nagliwanag nang makita ang dalawang batang bumaba mula sa sasakyan. Lola Isay. Ang sabay na sigaw ni na Emma at Ella. Ang muling pagkikita ay puno ng emosyon. Ang tunog ng mga yabag ng mga bata na tumatakbo sa maduming lupa ay tila isang masayang himig. Niyakap ni Lola Isay ang mga bata ng ganoon na lamang kahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang init ng yakap ng matanda ay ang unang tunay na gamot sa mga sugat na hindi nakikita. Lumapit si Richard kay Lola Isay at lumuhod sa harap nito.
Isay, patawarin mo ako. Masyado akong naging bulag. Kailangan ka ng mga bata. Kailangan ka namin. Bumalik ka na sa amin, parang awa mo na. Tumingin si Lola Isay kay Richard. Pagkatapos ay sa mga bata na ayaw nang bumitaw sa kanyang saya. Ang mga bata ang buhay ko, Sir Richard. Hindi ko sila tatalikuran kahit kailan. Sa pagbalik nila sa mansyon kasama si Lola Isay, tila nagkaroon ng bagong liwanag ang paligid. Ang amoy ng nilulutong sinangag at tuyo ni Lola Isay ay pumalit sa amoy ng malamig na mansyon. Ngunit habang masaya ang lahat, napansin ni Richard si Emma na nakatayo sa tapat ng sarado ng pinto ng laundry room. Nakatitig ang bata sa padlock. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Emma, anak, bakit ka nariyan? Tanong ni Richard. Daddy, nandoon pa po ba ang teddy bear ni Ella? Tanong ni Emma. Gusto ko po sanang kunin, pero natatakot po akong pumasok. Baka po biglang sumulpot si Tita Martha sa dilim. Naramdaman ni Richard ang muling paghapdi ng kanyang dibdib. Kahit wala na ang mga kaaway, ang dilim ay nasa loob pa rin ng isipan ni Emma. Isang matinding desisyon ang nabuo sa isipan ni Richard sa sandaling iyon. Isang desisyon na maaaring maging huling hakbang para sa kanilang ganap na kalayaan. Ibebenta ba ni Richard ang mansyon na naging saksi sa lahat ng pasakit? O mayroon pang isang huling sorpresa na naghihintay sa kanila mula sa kampo ni Clara na kasalukuyang nasa kulungan? Ang laban para sa kapayapaan ay tila mas mahirap kaysa sa laban para sa katarungan. Ang mga sugat sa balat ay madaling maghilom, ngunit ang mga sugat sa alaala ay tila mga aninong pilit na sumasabay sa bawat hakbang, gaano man kalakas ang sikat ng araw sa labas. Maghahating gabi na, ngunit ang ilaw sa silid ni Richard ay nananatiling bukas. Nakatitig siya sa mga monitor ng kanyang computer, hindi na upang panoorin ang mga krimen ni na Clara, kundi upang bantayan ang bawat paghinga ng kanyang mga anak sa kabilang silid. Sa screen, nakita niya si Emma na biglang napabalikwas mula sa pagkakahiga. Ang bata ay pawis na pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na tumataas bumababa habang humahabol ng hininga. Walang pag-aalinlangan na lumabas si Richard sa kanyang silid at mabilis na tinungo ang kwarto ng mga bata. Ang bawat yabag niya sa hallway ay tila lalong nagpapabilis sa tibok ng kanyang sariling puso. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Emma na nakaupo sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama ni Ella at may hawak na isang maliit na kutsara, ang tanging sandata na nahanap niya sa loob ng kwarto. Emma, anak, bakit ka narito sa sahig? May masama bang panaginip? Ang malambing na tanong ni Richard habang dahan-dahang lumuluhod upang pantayan ang anak. Tumingin sa kanya si Emma, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakas ng matinding determinasyon. Daddy, narinig ko po ang tunog ng takong ni Mami Clara sa labas ng pinto. Akala ko po ay kukunin niya si Ella. Sabi niya po kasi dati, kahit saan kami magtago, mahahanap niya kami. Naramdaman ni Richard ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng anak ay tila isang hatol sa kanyang pagkukulang bilang ama. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara mula sa kamay ni Emma at naramdaman ang panginginig ng mga daliri nito. Wala na siya rito, Emma. Nakakulong na siya. Hindi na siya makakabalik para saktan kayo. Pero Daddy, ang dilim po. Parang may mga mata sa dilim. Ang bulong ni Emma habang isinusuubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Richard. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na vibration ang naramdaman ni Richard mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone ay umilaw at nakita niya ang pangalan ni Attorney Mendoza. Kahit hating gabi na, alam ni Richard na hindi tatawag ang abogado kung hindi ito seryoso. Sir Richard, patawad sa abala. Ang boses ng abogado ay puno ng pag-aalala. Kakausap ko lang sa aking source sa presinto, si Clara. Hindi siya tumitigil.
Sinusubukan ng kanyang mga kampo na gamitin ang insanity plea para makalabas siya at madala sa isang mental institution sa halip na sa kulungan. At higit sa lahat, nalaman namin na ang kanyang kasabwat na si Victor Rossi ay nawawala. Hindi namin siya mahanap sa kanyang mga huling kuta. Ang impormasyong ito ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid. Ang kaligtasan na inakala ni Richard na nakuha na nila ay tila isang manipis na sinulid na maaari ring maputol anumang oras. Kung malaya si Victor, ibig sabihin ay mayroon pa ring banta sa labas. Isang banta na maaaring kumilos para kay Clara. Gawin mo ang lahat, Attorney Mendoza. Huwag mong hayaang makalabas ang babaeng yan at magpadala ka ng karagdagang security dito sa mansyon ngayon din. Ang utos ni Richard, ang kanyang boses, ay naging kasing tigas ng bakal. Nang ibaba niya ang telepono, napansin niya ang takot sa mga mata ni Emma. Narinig ng bata ang kanyang pag-uutos. Ang maliit na pag-asa na binuo nila kanina ay tila muling nanganib. Daddy, darating po ba sila ulit? Ang nanginginig na tanong ni Emma. Hinalikan ni Richard ang noo ng anak at niyakap ito ng ganoon na lamang kahigpit. Sa mga sandaling iyon, isang matinding desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang mansyong ito ay hindi naligtas, hindi dahil sa mahina ang pader nito, kundi dahil ang bawat sulok nito ay may laso ng nakaraan. Hindi na, Emma, hindi na sila makakalapit. Dahil simula bukas, iiwan na natin ang bahay na ito. Maghahanap tayo ng bagong lugar. Isang lugar kung saan walang nakakaalam sa atin. Kung saan makikita nyo ang dagat at maririnig nyo ang kanta ng mga ibon araw-araw. Ang pangako ni Richard. Ngunit bago pa man makasagot si Emma, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa ibaba, sa gawing sala. Kasunod nito ang katahimikan na mas lalong nakakakilabot kaysa sa ingay. Napatingin si Richard sa kanyang monitor na nakakabit sa kanyang tablet. Ang kamera sa sala ay biglang namatay. Blackout. Tanging ang anino ng isang taong mabilis na gumalaw ang huling nakita ni Richard bago tuluyang nawala ang signal. May nakapasok sa loob ng mansyon. Dahan-dahang binuhat ni Richard si Emma at mabilis na ginising ang natutulog na si Ella. Huwag kayong gagawa ng anumang tunog. Pumasok kayo sa loob ng closet na ito at huwag lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ang bulong ni Richard habang inilalagay ang mga bata sa lihim na taguan sa loob ng kanyang silid. Habang hinahawakan ni Richard ang isang golf club bilang depensa, nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sino ang nangahas na pumasok sa kanyang tahanan sa kabila ng lahat? Si Victor Rossi ba ito para gumanti? O may mas malalim pang sikreto ang pamilya Hamilton na hindi pa nailalantad? Ang bawat yabag sa hagdan ay tila isang tibok ng orasan patungo sa isang bagong panganib. At sa dilim ng gabi, ang laban para sa kaligtasan ay muling nagsisimula. Akala mo ba matatapos ang lahat sa likod ng mga rehas, Richard? Hindi mo kilala ang babaeng pinakasalan mo. Isang tawag lang at ang lahat ng pinaghirapan mo ay maglalaho na parang usok. Ang boses na yon ay nanggaling sa kadiliman ng sala. Isang boses na puno ng pagmamayabang at walang takot. Nakatayo si Richard sa huling baitang ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa golf club hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa harap niya, sa gitna ng mga basag na bubog ng mamahaling bintana, ay ang anino ng isang lalaki. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa butas ng salamin ay nagbigay ng sapat na liwanag upang makita ang mukha ni Victor Rossi. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Richard. Narito ang lalaking katuwang ng kanyang asawa sa pagtataksil, nakatayo sa loob ng kanyang tahanan, suot ang isang jacket na malamang ay binili gamit ang pera ng Hamilton Group. Ang bawat bantas ng hangin sa silid ay tila bumibigat. Ang bawat paghinga ni Richard ay puno ng pait, ng katotohanang kahit ang kanyang sariling sala ay hindi na isang ligtas na santuwaryo.
Nasaan ang mga dokumento, Richard? Ang mga original na kopya ng bank accounts na hawak ni Mendoza? Ibigay mo sa akin at baka hayaan ko pa kayong makalabas ng buhay. Ang sabi ni Victor habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang sapatos na tumatapak sa mga pira-pirasong kristal ay tila isang matunog na paalala ng pagkawasak ng dangal ni Richard. Sa loob ng closet sa itaas, naramdaman ni Richard ang paghinto ng mundo. Iniisip niya sina Emma at Ella. Nakikita niya sa kanyang isipan kung paano mahigpit na tinatakpan ni Emma ang bibig ni Ella upang hindi ito makalikha ng anumang tunog. Naramdaman ni Richard ang panginginig ng kanyang sariling tuhod, ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod, at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito takot para sa kanyang sarili. Ito ay ang primal na takot ng isang ama na baka ang huling bagay na makita ng kanyang mga anak ay ang kanyang pagbagsak. Wala kang makukuha sa akin, Victor. Ang tanging makukuha mo sa bahay na ito ay ang sentensya mo sa tabi ni Clara. Ang sagot ni Richard. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang matunog na tawa ang sumagot sa kanya. Huwag kang magmalinis. Inubos na ni Clara ang kalahati ng yaman mo bago ka pa nakarating ng London. Ang mansyong ito na lang ang natitira sa'yo, Richard. At kung hindi mo ibibigay ang kailangan ko, pati ang buhay mo ay kukunin ko. Biglang narinig ang malakas na tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang maglaro sa mga dingding ng mansyon. Mukhang hindi nakalimutan ni Attorney Mendoza ang kanyang bilin. Ang takot sa mukha ni Victor ay agad na pumalit sa kanyang kayabangan. Sinubukan nitong tumakbo patungo sa likurang pinto, ngunit mabilis na humarang ang mga security guard na kasunod ng mga pulis. Nang tuluyang mapusasan si Victor at mailabas ng bahay, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng lumbay. Mabilis na tumakbo si Richard pabalik sa kanyang silid at binuksan ang closet. Ang tumambad sa kanya ay ang isang tanawing habambuhay niyang dadalhin. Si Emma, na nakayakap ng buong higpit kay Ella, ay nakapikit ng mariin. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang kalasag para sa kanyang bunsong kapatid. Nang maramdaman ni Emma ang pagbukas ng pinto, hindi siya agad dumilat. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Ella. Handa sa anumang darating na pasakit. Emma, Ella, ako ito, si Daddy. Ang hikbi ni Richard habang kinakalong ang dalawang bata. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Emma. Nang makita niya ang kanyang ama, ang kutsarang hawak niya kanina ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang malalaking patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bata ay tila nawalan na ng lakas upang sumigaw o umiyak ng malakas. Ang kanyang pagod ay umabot na sa buto. Daddy, aalis na po ba tayo rito? Ang mahinang tanong ni Ella. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na tinig ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ayaw ko na po sa bahay na ito. Parang palaging gabi rito. Tiningnan ni Richard ang paligid ng kanyang marangyang silid. Ang bawat gamit na ginto, ang bawat painting na nagkakahalaga ng milyon, ay tila mga anino na lamang ng kanyang pagkakamali. Tama ang kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng ilaw, ang mansyong ito ay palaging nababalot ng gabi dahil sa mga alaalang nakabaon sa bawat sulok nito. Oo, anak. Aalis na tayo. Ngayon din, ang desisyon ni Richard. Tinawagan niya si Attorney Mendoza. Ibenta mo ang mansyong ito. Ibigay mo ang lahat ng kikitain sa mga charity para sa mga batang inabuso. Wala akong ititira, kahit isang sentimo mula sa bahay na ito. Ayaw ko nang may anumang bagay na mag-uugnay sa amin sa nakaraang ito. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng mga damit ng mga bata at ang paboritong teddy bear ni Ella. Lumabas sila ng mansyon. Sa pintuan,
Naghihintay si Lola Isay. Dala ang kanyang sariling mga gamit. Ang matanda ay tumingin sa mansyon sa huling pagkakataon at tumango. Tila ba nagpapaalam sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Habang papaalis ang sasakyan, lumingon si Emma sa bintana. Nakita niya ang mansyon Hamilton na unti-unting lumiliit sa malayo. Ang malaking gate na dati ay tila kulungan na para sa kanya ay dahan-dahan nang nagsasara. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang nananatili. Sapat na ba ang pag-alis sa bahay na ito upang tuluyang mawala ang takot? At saan sila magsisimulang muli kung ang bawat piraso ng kanilang buhay ay nawasak na ng pagtataksil? Daddy, ang tawag ni Emma habang nakasandal sa balikat ni Richard. Sa bagong bahay po ba natin, mayroon ding camera? Naramdaman ni Richard ang muling paghapdi ng kanyang puso. Wala na, Emma. Sa bagong bahay natin, tanging pagmamahal lang ang titingin sa inyo. Ang sasakyan ay bumaybay sa kalsada patungo sa isang bagong bukas, ngunit ang daan patungo sa tunay na paghilom ay tila mas mahaba pa sa kalsadang kanilang tinatahak. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na kamay na nagbubura sa mga bakas ng madilim na kahapon. Ngunit sa bawat buntong hininga ng hangin, naroon pa rin ang bulong ng aking sariling pagkakasala. Ang bagong tahanan nila sa isang liblib na baybayin sa Batangas ay malayo sa kintab at lansa ng lungsod. Dito, ang tanging maririnig ay ang awit ng mga ibon sa madaling araw at ang mahinahong galaw ng mga dahon ng niyog. Ang bahay ay gawa lamang sa matibay na kahoy at malalawak na bintana na hinahayaan ang liwanag ng araw na pumasok ng walang hadlang. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, si Richard ay madalas pa ring matagpo ang nakatitig sa kawalan. Pinagmamasdan ng kanyang dalawang anak mula sa malayo. Nakita niya si Emma at Ella sa buhanginan. Hindi sila nagtatakbuhan ng may kalayaan. Sa halip, sila ay nakaupo ng tahimik. Dahan-dahang hinahaplos ang buhangin na tila ba tinitiyak kung ito ay sasaktan sila. Ang bawat kilos nila ay maingat. Bawat tingin sa paligid ay may bakas ng pag-aalinlangan. Ang irony ng kanilang buhay ay patuloy na sumasampal kay Richard. Binigyan niya sila ng dagat, ngunit ang puso nila ay nakapiit pa rin sa laundry room ng kanilang nakaraan. Isang hapon, habang abala si Lola Isay sa pagluluto ng tinolang manok na may sariwang sili at malunggay, tinawag ni Richard ang dalawang bata. Naupo siya sa damuhan sa ilalim ng malaking puno ng mangga at hiningi sa mga anak na tumabi sa kanya. Naramdaman ni Richard ang panginginig ng kamay ni Emma nang hawakan niya ito. Ang panginginig na yon ay isang malakas na sigaw na mas masakit pa sa anumang mura. Emma, Ella, titingnan niyo ba si Daddy? Ang malambing na pakiusap ni Richard. Ang kanyang boses ay nanginginig. Puno ng emosyong matagal na niyang pilit na kinakalma. Nang tumingin ang dalawang bata, dahan-dahang lumuhod si Richard sa harap nila. Ang isang bilyonaryo, ang lalaking kinatatakutan sa boardroom, ay ngayon ay isang amang tila basang sisiw na naghahanap ng kaligtasan sa mga mata ng kanyang mga anak. Patawad. Ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi, kasabay ng isang malaking patak ng luha. Patawad. Dahil naging bulag ako. Patawad dahil inakala ko na ang pera ay sapat na para maging masaya kayo. Patawad dahil hinayaan ko ang mga lobo na pumasok sa loob ng ating kuta. Hindi nakapagsalita si Emma. Ang kanyang maliit na dibdib ay nagsimulang gumaan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na matagal na niyang pilit na itinatago. Sana ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na maging daddy niyo ulit. Pagpapatuloy ni Richard habang hinahawakan ang maliliit na kamay ng mga bata. Hindi na ako aalis. Wala nang meeting na mas mahalaga kaysa sa pagtulog niyo sa gabi. Wala nang kontrata na mas matimbang kaysa sa bawat yakap niyo. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng paligid ay nabasag ng mahinang hikbi ni Ella. Lumapit ang bata at isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Richard.
Naramdaman ni Richard ang init ng balat ng anak, ang amoy ng dagat sa buhok nito, at ang mahigpit na pagkapit ng maliliit nitong braso. Pagkatapos, dahan-dahan ding lumapit si Emma. Niyakap niya ang kanyang ama at kapatid, ang kanyang katawan na dati ay laging matigas at alerto, ay sa wakas ay bumigay at naging malambot sa piling ng kanyang magulang. Daddy, ang bulong ni Emma sa gitna ng kanyang pag-iyak. Huwag mo na po kaming iiwan ha. Kahit po wala tayong malaking bahay, basta nandito ka lang po. Ang pangakong yon mula sa anak, ang naging huling gamot na kailangan ni Richard. Doon niya naintindihan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng tiwala na ibinigay muli sa kanya sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Mula sa kusina, nakatitig si Lola Isay sa mag-aama. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan habang pinupunasan ang kanyang sariling mga luha gamit ang kanyang tapis. Alam niyang mahaba pa ang lalakbay nila, na ang gabi ay maaari pa ring magdala ng mga bangungot, ngunit sa unang pagkakataon, ang pag-asa ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa labas. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang mga bata, lumabas si Richard sa veranda. Tinawagan niya si Attorney Mendoza para sa isang huling utos. Lahat ng kaso laban kina Clara at Martha, ituloy mo hanggang sa makuha ang pinakamabigat na parusa. Huwag kang tatanggap ng anumang settlement, pero ang balita tungkol sa kanila, huwag mong ipapaabot sa mga anak ko. Hayaan mo silang lumaki na ang tanging alam ay malaya na sila. Ibinaba ni Richard ang telepono at tumingin sa malawak na dagat. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga mata ng kanyang yumaong asawa na nagbabantay sa kanila. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan na hindi nabibili ng salapi. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Richard ang isang mahinang tunog mula sa silid ng mga bata. Hindi ito iyak ng takot, kundi isang mahinang tawa. Si Ella at Emma ay nagkukwentuhan tungkol sa mga kabibeng nakuha nila kanina. Naisip ni Richard, sapat na ba ang kapayapaang ito upang tuluyang mabura ang mga anino? O sadyang may mga alaala na mananatiling bahagi ng kanilang pagkatao habang buhay? Isang huling pagsubok ang kailangang harapin ni Richard. Ang pagharap sa katotohanang ang kanyang mga anak ay lumaking mas matatag sa kanya. At ang kailangan niya na lang gawin ay maging anino nila sa ilalim ng liwanag. Ang sugat na dumaan sa apoy ay hindi kailanman ganap na mawawala. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang peklat nito ay nagiging paalala na tayo ay mas matatag kaysa sa anumang sakit na idinulot ng mundong ito. 1 taon na ang lumipas mula nang lisanin nila ang kislap ng lungsod at ang madilim na anino ng mansyon, Hamilton. Ngayong umaga, ang sikat ng araw sa Batangas ay tila mas banayad. Humahalik sa pisngi ni Richard habang dahan-dahan siyang nagigising sa tunog ng paghampas ng maliliit na alon sa pampang. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Wala na ang kaba na laging sumasabay sa bawat pagtunog ng kanyang cellphone. Sa katunayan, ang kanyang mamahaling telepono ay nakapatong lamang sa isang lumang kahoy na mesa, malayo sa kanyang kama, at hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo. Lumabas si Richard sa beranda at nakita ang isang tanawing hinding-hindi niya ipagpapalit sa anumang bilyonaryong kontrata. Sa malawak na buhanginan, nagtatakbuhan sina Emma at Ella. Wala na ang panginginig sa bawat kilos ni Ella. Ang kanyang tawa ay malakas, malinaw, at puno ng buhay. Si Emma naman, na ngayon ay 11 taong gulang na, ay hindi na nakayuko. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mahabang buhok, na dati ay muntik ng gupitin ni Clara, ay dahan-dahang nang humahaba muli, sumasabay sa ihip ng hangin. Daddy, gising ka na po pala. Halika po rito. May nakita kaming kakaibang starfish. Ang masayang sigaw ni Ella habang kumakaway ang kanyang maliliit na kamay. Ngumiti si Richard
at dahan-dahang bumaba patungo sa pampang. Habang naglalakad sa malambot na buhangin, naramdaman niya ang presensya ni Lola Isay sa likuran niya. May dalang kape at mainit na pandesal. Ang matanda ay tila bumata rin ng ilang taon. Ang kanyang mga ngiti ay wala ng halong pag-aalala. Tanging ang kapayapaan na lamang ng isang taong nakitang ligtas na ang kanyang mga minamahal. Sir Richard, tumawag kanina si Attorney Mendoza, ang mahinang sabi ni Lola Iisay. Tapos na po ang lahat. Ang sentensya ni na Clara at Martha ay hindi na mababago. Habang buhay na silang mananatili sa loob. Wala na silang magiging paraan para makalapit muli sa mga bata. Tumigil si Richard sa paglalakad at tumingin sa malawak na dagat. Ang balitang yon ay tila huling piraso ng kadena na kumalaas sa kanyang kaluluwa. Ang katarungan ay ganap na, ngunit ang mas mahalaga ay ang kalayaan ng puso ng kanyang mga anak. Lumingon siya kay Lola Isay at tumango. Salamat, Isay. Pero para sa akin, tapos na sila simula pa nung araw na iniwan natin ang mansyong yon. Ang buhay natin ay narito na. Sa hapon na yon, naghanda sila ng isang simpleng piging para sa kaarawan ni Emma. Walang mga catering, walang mga formal na bisita, at walang mga projector na nagpapakita ng mga video ng sakit. Ang lamesa ay puno ng nilagang hipon, inihaw na isda, at mga sariwang mangga na pinitas mismo sa kanilang hardin. Isang mahalagang sandali ang naganap nang kinuha ni Emma ang paboritong teddy bear ni Ella. Dahan-dahan niya itong ibinigay sa kapatid. Ella, heto na si Teddy. Wala na siyang mata na nakakatakot. Ngayon, ang mga mata na lang niya ay para tingnan ka habang natutulog ng mahimbing. Niyakap ni Ella ang laruan at pagkatapos ay niyakap din ang kanyang ate. Salamat, Ate Emma. Hindi na po ako natatakot sa dilim. Pinanood ni Richard ang kanyang dalawang anak. Nakita niya ang pagbabago kay Emma. Ang pagiging matatag nito ay hindi na nanggagaling sa takot, kundi sa pag-ibig. Naisip ni Richard, sa loob ng mahabang panahon, inakala niyang siya ang tagapagligtas ng kanyang mga anak. Ngunit ang totoo, ang katatagan ni na Emma at Ella ang nagligtas sa kanya mula sa pagiging isang taong walang kaluluwa na nakatuon lamang sa salapi. Nang lumubog ang araw, ang langit ay napuno ng kulay ube at ginto. Naupo ang mag-aama sa tabing dagat, pinapanood ang paglitaw ng mga unang bituin. Daddy! Ang mahinang tawag ni Emma, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Richard. Masaya po ba ang mami sa langit ngayon? Hinalikan ni Richard ang tuktok ng ulo ng anak. Oo, Emma. Higit pa sa masaya. Dahil nakikita niya na ang kanyang mga anghel ay malaya na at ang kanilang daddy ay natutunan na, sa wakas, kung ano ang tunay na kahulugan ng tahanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang tunog ng tawanan ni na Emma at Ella ay tila isang masayang musika na nagtataboy sa anumang anino ng nakaraan. Ang Mansion Hamilton ay isang alaala na lamang ng isang buhay na hindi na nila kailangang balikan. Sa ilalim ng malawak na langit, ang pamilya Hamilton ay hindi na bilyonaryo sa mata ng mundo, ngunit sila ang pinakamayamang tao sa buong sanlibutan dahil sa pag-ibig na muling nagbuklod sa kanila. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Richard. Alam niyang ang bukas ay may sariling mga hamon, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Dahil alam niyang sa bawat paggising niya, ang unang bagay na makikita niya ay hindi na ang kintab ng ginto, kundi ang kislap ng saya sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang kwento ng kanilang paghihirap ay natapos na, at ang kwento ng kanilang paghilom ay magpapatuloy sa bawat bukas na darating. Lumipas ang 3 taon na tila ba isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik sa kanilang pagkatao. Sa loob ng panahong yun, ang mansyong Hamilton ay naging isang malayong alaala na lamang, isang kwento ng dilim na unti-unting nilamon ng liwanag. Ngayon,
sa harap ng kanilang maliit ngunit payak na tahanan sa tabi ng dagat. Ang bawat hininga ng hangin ay hindi na nagdadala ng kaba, kundi ng amoy ng sariwang luto ni Lola Isay at ang halimuyak ng mga bulaklak na itinanim ni na Emma at Ella. Nakatayo si Richard sa veranda. Pinagmamasdan si Emma na naghahanda para sa kanyang graduation sa elementarya. Ang bata ay suot ang isang simpleng puting damit. Ang kanyang buhok ay mahaba at makinang, at sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng salamin na tila ba hihimatayin sa takot. Si Ella naman ay abala sa paggawa ng isang kwintas na gawa sa mga kabibe. Ang kanyang mga tawa ay malutong at walang halong pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Richard na ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong kina Clara at Martha. Ang tunay na katarungan ay ang makitang muli ang ningning sa mga mata ng kanyang mga anak. Lumingon si Richard kay Lola Isay na kasalukuyang nag-aayos ng lamesa. Isay, tingnan mo sila. Minsan, hindi ako makapaniwala na nalampasan natin ang lahat ng yon. Ang mahinang sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ngumiti ang matanda. Ang kanyang mga kulubot sa muka ay tila mga guhit ng karunungan. Ang bawat pagsubok, Sir Richard, ay tila isang apoy na sumusubok sa ginto. Ngayon, ang ginto ay mas lalong naging dalisay. Ang mahalaga ay hindi na kayo lilingon sa dilim dahil ang bukas ay sa inyo na. Sa puntong ito, masasagot na ang tatlong tanong na matagal nang nakabitin sa hangin. Una, ang kapatawaran. Pinatawad na ni Richard ang kanyang sarili, hindi dahil kinalimutan niya ang kanyang pagkakamali, kundi dahil tinanggap niya ang kanyang pagkukulang at ginamit ito upang maging isang mas mabuting ama. Ang mga bata ay pinatawad na rin siya, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa bawat yakap at sa bawat I love you daddy na ibinibigay nila tuwing gabi. Ang puot laban kina Clara ay wala na rin. Sila ay naging mga anino na lamang na hindi na kayang humawak sa kanilang kasalukuyan. Pangalawa, ang kapayapaan. Ang kanilang tahanan ay isa ng santuwaryo. Wala nang mga lihim na kamera dahil ang bawat kilos nila ay nakabase sa tiwala. Wala nang laundry room na nagsisilbing kulungan dahil ang bawat silid ay punong-puno ng tawanan at pag-ibig. Ang dagat na kanilang kaharap araw-araw ay naging saksi sa kanilang paghilom. Ang bawat alon nito ay tila nagdadala ng bagong lakas para sa susunod na araw. At panghuli, ang aral. Natutunan ni Richard na ang tunay na kayamanan ay hindi ang numerong makikita sa bank account o ang laki ng mansyong tinutuluyan. Ang tunay na yaman ay ang oras na inilalaan sa mga mahal sa buhay, ang proteksyong ibinibigay sa mga anghel na ipinagkatiwala sa atin, at ang katarungang laging nananaig para sa mga inosente. Daddy, come here po. Picture muna tayo bago umalis. Ang masayang aya ni Emma habang hawak ang kanyang diploma. Lumapit si Richard at niyakap ang kanyang dalawang anak nang ganoon na lamang kahigpit. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga perlas ng karunungan at katatagan. Ang kwento ng pamilya Hamilton ay hindi na isang kwento ng pait at pagtataksil, kundi isang walang hanggang awit ng pag-asa at pagmamahalan. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, lumingon si Richard sa huling pagkakataon sa kanilang tahanan. Wala na ang takot, wala na ang anino. Tanging ang sikat ng araw na naglalaro sa ibabaw ng asul na dagat ang kanyang nakikita. Sila ay malaya na at ang kanilang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Ang luha ng mga anghel ay natuyo na at ang pumalit ay ang ngiti ng isang pamilyang dumaan sa apoy ngunit nanatiling buo at matatag.